Libo-libong pasahero naman ang dumaragsa na ngayon sa mga bus terminal, kinakagat na ang nagmahal na pamasahe, makauwi lang sa kani-kanilang probinsya. At mula po sa Araneta Center Bus Terminal, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar! Vicky, dinaanan natin kanina yung ibang mga bus terminal dyan sa EDSA at dito nga sa Araneta Center Bus Terminal. Ayon sa pamunuan ng mga bus terminal ay wala naman daw naitalang malaking problema ang mga pasahero. Yun nga lang, may mga kaunting delay dahil yan sa isinasagawang random drug test ng mga otoridad. Pila ang mga pasaherong nagmamadaling makabili ng tiket para maagang makauwi sa mga probinsya at makaiwas sa siksikan sa mga susunod na araw. Pero ilang biyahe ang bahagyang na-delay dahil sa random drug test sa mga driver dito sa Araneta Center Bus Terminal mula kaninang umaga. Driver, konduktor. Ang mga naabutang driver at konduktor na nakasampa sa bus habang naghihintay ng pasahero, pinag-drug test. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang resulta ng drug test. Negative siya, malinis. So, pwede na po kayong bumiyahe. Puno na kanina nung kinuha ko doon sa baba. Okay. Pero may pumalit ko na mag-drive. Wala, sir. So, nag-iintay ang passenger na. Oo, sir. Okay. Negative? Negative po. Biyahe na. Biyahe na Naghihintay po. mo ba yung pasahero? Opo, naghihintay na po. Kanina pa. As of 2:30 p.m. ay negatibo ang resulta ng mahigit 100 at 40 driver dito. Pero bago magpasko, may mga bus driver ang nagpositibo sa drug test kaya natanggalan sila ng lisensya. Nalulungkot ako dyan kasi parang tinanggalan ko sila ng hanap buhay. Kasi automatic yan, tatanggalan sila ng lisensya. Okay? Pangalawa, kung umaasa sa kanila ang kanilang mga pamilya. Pero ang mas nakakalungkot naman, kapag yung pasahero mo na nagbabayad na, nagtitiis din ng init at saka para makasaya at makauwi sa mga mahal nila sa buhay ngayong Kapaskuhan, ay madidisgrasya naman dahil lulong ka sa droga. Karamihan pa naman sa mga biyahero ay pamilya na may kasama pang bata. Gaya ni Mary Ann na kasama ang 2 anak, pauwi sa Leyte. Kung sa paghihintay sa driver na nagpa-drug test, isa rin sa mga nagpapadelay ang pag-aayos ng bagahe. Hindi po saan. Sa may upuan po. Hindi nga po maayos po ng higa yung mga anak ko. Huwag mo nang pagpilitan. Dahil di umubra ang pakiusap ni Mary Ann, hinand-carry na lang niya ang mga kumot at unan ng mga anak. Para po kasi makahiga ng maayos yung mga bata. Kasi kami lang naman sa isang upuan. Di naman po ay 2 upuan po naman po kami. Naman na kuha sa diplomasya tinatawag. Napapakiusapan naman. 7 hanggang 8,000 ang bilang ng pasahero sa terminal sa ordinaryong araw. Pero aabot daw ng mahigit 10,000 ngayong peak season. At dahil peak season, nagmahal din ang pasahe mula 3 hanggang 400 piso. Kaya ang dating 1,400 sa aircon bus, ngayon ay 1,800 pesos na ang bayad. Okay lang po para makauwi din kami agad. Sa peak season talaga nangyayari talaga yan. Vicky, may nakausap akong opisyal ng LTFRB at ang sinabi niya sa akin, kunento ko kasi yung problema na yan, ang sinabi nila, titignan muna raw nila yan at kailangan maipasa yung mga pangalan ng bus company para ma-check nila ng mabuti at kung may makikita silang mali ay ipapatawag ang mga may-ari ng bus liner. Samantala dito naman sa Araneta Center Bus Terminal, yung magkakaproblema ay may help desk naman dito na pwedeng puntahan. Meron din yang libreng check-up at syempre ang mga otoridad ng PNP ay umiikot dito sa Araneta Center Bus Terminal para magbantay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.